Melinda Melinda po. S. Nazareta. Yung mga anak ko po. Nagbibigay sa amin, yan ang pagkain namin. Mga anak ko may trabaho, dalawa. Yun ang nagsusuporta sa amin. Eh kami, wala naman kaming anak buhay. Umaasa lang kami sa mga anak namin. Wala kaming wala kaming pagkakasutan. Pareho kami senior. Eto, nag-aalaga na lang kami ng mga apo. Sinusuportahan naman kami ng mga gulang. High school at saka grade 2. Binibigyan-bigyan lang kami ng nanay, na tatay. Hindi kami nag-aalaga. Yun lang ang namin. Kasali po ba kayo yung sa mga 4-piece po? Wala. Pero hindi po kayo nakakapagbuhay yung mga sa government po? Wala kami nakukuha. Wala po na. Bakit po ba? Wala, hindi kami sinasali. Bakit po? Hindi ko alam. Yung mga iba kasali, kami wala. Hindi kayo ina-active po dito, no? Buti naman po na nagbibigay din po yung mga anak niyo. Oo, awa naman ng Diyos. Yun ang sumusuporta sa amin. Pambayad na ilaw, tubig. Ilang taon na po kayo dito? Matagal na. Ano na ako? 30 years. 30 years na po dito. Oo. Yung mister ko taga rito, yan 66 years na rito. Dito po eksakto? Oo, dito sa pinanganak eh. Taga ano ako, Neng? Taga Bulacan ako. Nagkita lang kami sa pabrika ng chicharon. Dito na po kayo tumira? Oo, dito na ako inuwi ng mister ko. Kaya dito, 30 years na ako. Yung mister ko, taga rito. Ako, Bulacan. Dati, may anak buhay ako, naglalabada ako. Eh, may sakit ako. Cervical cancer ang sakit ko. May bukol ako sa mata. Pero nakakapagpagamot naman po kayo. Kung minsan nagpapagamot, minsan hindi. Pag may pera. Kaya din ako pwede maghanap buhay. Awa naman ng Diyos, ano na ako, 2 years na ako, buhay pa naman. Yun lang araw-araw nakakaraos. Okay na Para sa inyo po na, ano po yung meaning ng buhay niyo ngayon? Mahirap din. Mahirap. Maasa ka lang sa anak kung magkano na lang yaan sa'yo. Pagkakasay, mahirap ang buhay. Sa walang hanap buhay.
problema. May ibibigay po sana kami konting ano lang. Oh, walang problema. Thank you po. So, we interviewed Nanay Melinda about her social status. She lives with her 2 grandchildren and 1 child. Nakatira sila sa gilid ng highway, not far away from speeding cars and motorcycle. And we bought groceries for Nanay Melinda. At marami siyang alagang hayop na kasama niya sa bahay. Kahit gaano kahirap ang buhay, marunong siyang mag-appreciate ng maliit na tulong galing sa mga taong may mabuting puso. Marami pong bagay ang aking na-realize kanina dahil sa aming tinulungan sa may iba silang. Kasi po, yung bahay po nila doon, nasa gilid lang po sila ng tulay. Tapos, sobrang liit lang po ng bahay nila. Tapos, yung tabing-tabing kalsada po. Tapos, ayun po, sobrang liit po nung, ano nila, yung parang pathway. Tapos, sa labas lang sila nagluluto. So, na-realize ko po na dapat maging thankful pa rin po tayo sa buhay dahil meron pong ibang mas malala pa yung dinaranas na sa ating struggle sa buhay. Pero at the same time, natutuwa po ako dahil masaya po silang pamilya kahit na ganun po yung state nila sa buhay. Para pong kayamanan na nila yun, yung magkaroon ng masayang pamilya, ng mga positive na tao sa paligid mo, kahit na sobrang hirap na ng buhay. And natutuwa po ako dahil sobrang bait po nila and masiyahin pa rin po sila. Hindi po sila yung katulad ng iba na dahil may dinaranas sa buhay para pong galit na sa mundo. Ganun. And natutuwa po ako dahil natulungan po namin sila kahit sa maliit na paraan dahil estudyante pa lang naman po kami. And I hope po na balang araw mas makatulong ako ng makapagbigay ng mas malalaking bagay sa mga katulad ko nila. And thankful po ako dahil Lola Melinda's story was so inspirational and motivational and made me realize na sobrang swerte ko bilang isang tao, bilang isang Pilipino, and bilang isang estudyante. When we asked her, while we're interviewing her, tinanong po namin na sa isang salita kung i-describe niya yung sitwasyon nila ngayon is ano. And ang sabi niya po is mahirap. Sa perspective po namin is masasabi po talaga na mahirap yung sitwasyon nila. Kasi yung bahay nila nasa tabi lang ng kalsada and yung pagitan ng bahay nila and bahay ng kapitbahay nila is sobrang parang magkadikit na po talaga yung dingding. And yung makikita mo po sa labas, yung bahay nila sa loob is sobrang liit. Tapos pumasok po kami dun sa likod and sobrang liit lang po talaga ng spasyo nila sa loob. And 4 silang nandun sa loob. Tapos yung dalawa po niyang anak is umuwi kada lingguhan. And nung sa kwento niya po sa sitwasyon nila sa buhay ngayon is sobrang hirap. And sa expenses nila sa araw-araw is nagpapadala daw po yung mga anak nila para sa kanila. And magiging mapapaisip ka kung paano nila ng pagkakasya sa isang linggo o isang buwan yung padala ng anak nila. Kasi may dalawa pa silang estudyante na pinag-aaral. And made me realize na sobrang swerte ko bilang isang tao. Kasi ako
nakakatulog ako sa maayos na higaan, nakakain ng 3 beses sa isang araw, and may mga gusto akong nakukuha. And sometimes, yung ibang gusto ko na hindi ko nakukuha is nagtatampo pa ako. Na sobrang mali. Kasi, sabi nga po nila, if anong meron sa'yo, if anong meron nandyan, and kung ano ang meron ka ngayon, dapat maging thankful ka. Kasi yung iba na gusto rin makakuha nun is hindi nila makuha. Kasi sobrang hirap ng panahon ngayon. And made me realize na sobrang hirap maging mahirap sa panahon ngayon. Sobrang hirap maging Pilipino sa panahon ngayon. Kasi sa kwento po ni Lola Melinda, sa hirap ng buhay nila, kung sino pa yung meron, yun pa yung nabibigyan. And kung sino pa yung sila na wala, is parang nababalo. Kaya masasabi ko po na sobrang hirap maging mahirap ngayong panahon. Kaya kung magkakaroon tayo ng chance, if mayroon, bibigyan tayo ng chance, is kunin natin yung opportunity na yun para hindi manatiling mahirap sa panahon ngayon. Ang buhay ni Nanay Melinda ay isang eye-opener situation para sa ating lahat. Ipinapakita ng kanyang karanasan ang hirap ng mga pamilyang nabubuhay hindi lang sa kanilang area kundi sa buong mundo. Kahit na alam natin lumalaban siya sa buhay, matapang siya, ramdam na ramdam ang hirap ng sistema. Kakaunti ang tulong na naipapahatid sa kanila ng gobyerno. Wala silang pagkakataon para umangat. At parang laging napag-iiwanan ang mga mahirap. Hindi lang ito kwento ng paghihirap. Hamon ito sa ating lahat. Dapat nating isipin, bakit sa modernong panahon, may mga tao pa rin ganito ang kalagayan? Naway, mabigyan o maging daan ang kwento ni Nanay Melinda para mas lalong kumilos ang lipunan, tulungan ang mga nasa laylayan, isulong ang disenteng pabahay, at bigyan sila ng pagkakataon magkaroon ng maayos na buhay. Sa pagtutulungan, may pag-asa tayong magbago ang kanilang kapalaran. So, hi, I'm Janine Garganara po. To reflect sa immersion namin last day, tinanong namin si ma'am kung in one word, paano niya i-explain yung situation niya right now. Ang sabi niya sa amin ay mahirap. Doon po nagkaroon ako ng realization na ang dami pa rin pamilyang Pilipino na nasa laylayan pa rin, nakaka-experience pa rin ng matinding poverty up until now. Despite the campaigns, a lot of government works about poverty, hindi pa rin talaga sila nababawasan. For me, lalo lang sila nadadagdagan because of certain issues po sa Pilipinas. Nagkaroon ako ng chance na pumasok sa bahay nila and take a video of what's inside their house. Yun ko na-realize how privileged I am because their house is almost just half of my school classroom here in PCU. And sobrang sikip na nagsisiksikan sila doon, kasama niya yung mga apo niya. Sa loob ng 4 corners ng room na yun, nandun na lahat. Sa gilid ng house nila, nandun lang yung masikip na lababo and lutuan na kahoy lang. Iniisip ko kung paano sila nagsusurvive sa anong situation araw-araw. And sabi namin kay ma'am kung kasama ba siya sa mga government like 4 piece ganon, like nakaka-receive ba sila ng benefits. Sabi nila hindi raw. Sabi ko, ma'am, bakit po? Eligible naman sila since yun nga, pasok yung situation nila sa mga dapat bigyan ng health. Sabi nila, hindi po kasi nila kami sinasali. Which is, issue pa rin pala hanggang ngayon na kahit hindi naman dapat namimili kung sinong bibigyan at sinong deserve bigyan. Kasi, evident naman sa way of living nila na dapat mabigyan sila pero hindi sila naaabutan ng dapat na tulong na sa kanila napupunta. Which is sad sa society natin ngayon na sa panahon ngayon hindi pa rin pala nare-resolve yung ganun. So, I hope sa darating pa na future, magkaroon ng improvement yung system sa Pilipinas para sa mga mahihirap and mas maging poor friendly tayo. Yun lang.
My recent experiences have profoundly changed how I see those less fortunate. It used to be easy to think of poverty as distant problem, just numbers on a page. But meeting these people, seeing their daily struggles and incredible strength in the face of hardship has been deeply humbling and life-changing. I've met Nanay Melinda, hardworking housewife, struggling with her story and the stories of others I've encountered are not just statistics, they're testaments to their human spirit, their resilience, their unwavering hope, and their quiet dignity have touched me in ways I never expected. I witnessed firsthand their resourcefulness, ingenious solutions to every problem born from necessity. Their capacity for joy, even amidst adversity, was truly inspiring. The children, bright-eyed and full of life despite their circumstances, left an indelible mark on my heart. This experience has ignited within me a deep desire to contribute meaningfully to their well-being and advocate for positive change. It's a perspective that will stay with me forever, shaping my action and choices moving forward. It's a Hi po, commitment I'm to Chelsea Nicole understand this empathy Nicora. and the act of Na-realize ko po participation that in time building na our injustice. sobrang swerte ko kasi parang kaya ko pag-aralin ng parents ko, tapos nakakakain ako ng ilang beses sa isang araw kung gustuhin ko man, tapos nabibili ko yung gusto ko, tapos sobra silang kulang sa opportunity, ganun, kasi hindi sila nabibigyan minsan, or minsan pala, hindi talaga sila nabibigyan ng ayuda kasi hindi daw sila sinasali, ganun. So parang naawa ko sa kanila, tapos kailangan nila mag-work kasi ang dami nilang kailangan kumain doon, 4 sila, tapos minsan umuwi-uwi pa yung mga anak nila. So kulang talaga yung kinikita nila for that day para lang ma-survive. Tapos sana sa susunod, mabigyan sila ng opportunity kahit yung minimum wage lang, ganon, para lang ma-survive nila, tsaka hindi sila yung isang kahig at isang tuka. This act of generosity, her willingness to help us success on this project was incredibly moving. Sina Nanay Melinda is nakatira sa roadside or yung malapit na sa kalsada, as in, kung paglabas mo is makikita mo na yung highway ng mga dinadaanan ng sasakyan. And kasama niya is yung family niya, yung asawa niya and yung 2 apo niya. Isa din sa mga problems nila is financially problem. Sabi din ni Nanay Melinda na umaasa lang siya sa mga anak niya kasi hindi niya na kayang magtrabaho sa edad na meron siya tsaka yung asawa niya. And hindi rin daw sila nakakatanggap ng assistance from government kahit na sila yung mas nangangailangan. Nakakalungkot kasi sila dapat yung tinutulungan dahil sa sitwasyon na meron sila. Kasi matanda na rin si Nanay Melinda. Dahil dito, this experience resonate with the lesson we learn about Rizal's life and work, highlighting the ongoing struggle for social justice and inequality in our country. Seeing Nanay Melinda's situation made the historical context of Rizal's writing feels proudly relevant. And this is heartbreaking, nakakalungkot na nakita yung situation nila. Also grateful sa opportunity na na-meet namin si Nanay Melinda and her family. Yung kaunting groceries na galing sa aming magkakagrupo is sana nakatulong sa kanila ng kaunti sa pang-araw-araw nila. Understanding the complexities of puberty, a stronger commitment within me to help in whatever the way I can do. It's a call to action to be aware of those less fortunate and advocate for more equitable support system in the future. Nanay Melinda's story really made me think. Her life was so hard. They barely had enough money, sometimes even going without food. They relied on their child for daily support. Thinking about that makes me realize how incredibly fortunate I am. I have parents who provide everything I need, and even more. I often forget that, taking things for granted. I complain sometimes when I don't get what I want, which is incredibly selfish of me. Nanay Melinda's story taught me the importance of appreciation.
appreciation for my family, for the things I have, and most of all, for the simple things in life. I am happy with what I have now. I want to be more grateful for the blessing I receive every day. Her story gave me a whole new perspective. It made me realize how much I have and how much I should cherish it all. It's a reminder to be content with what I have and to always show gratitude. Nanay Melinda's life shows how strong human can be and how important it is to find joy in every simple things. Her story will stay with me for a long time and inspiring me to live each day with more gratitude and appreciation. Visiting Nanay Melinda was a quiet but powerful experience for me. It gently opened my eyes to the different realities that people face every day. Realities we may not often notice when we're focused on our own lives. Being there reminded me that not everyone has the same opportunities or comfort that we might take for granted. Seeing their living conditions made me reflect on how fortunate many of us are to have roof over our heads, food on the table, access to clean water, education, and even small things like electricity or the internet. These are the things we often see as basic needs, but for many, they are out of reach or uncertain from day to day. What struck me most was not just the struggles they faced, but the warmth, resilience, and hope they carried with them. Despite their challenges, they still found ways to smile, to share what little they had, and to welcome us with genuine kindness. That really taught me that joy doesn't always come from material wealth, but from relationships, faith, and strength to keep going. This experience made me realize the importance of being deeply grateful, not just for the big blessings, but for the everyday things we overlook. It reminded me to be more compassionate and less quick to complain about small inconveniences in life. It also made me think about how we all can make a difference. Sometimes, we assume that helping means doing something huge, but even small acts of kindness, listening, sharing, giving, or simply being present can bring light into someone's life. Moving forward, I want to carry this experience with me as a reminder to live with more gratitude, more empathy, and a greater sense of purpose. Because while we may not be able to change the world at all once, we can change it a little at a time, starting with the way we treat others. All throughout the interview, wala akong naramdaman kundi lungkot lang kasi iniisip ko kung paano nakakaraos sila nanay dun sa ganong lifestyle. And may sakit pa siyang cancer and nag-aalaga pa siya ng 2 apo niya. And nung nilibot ko naman yung tinitirhan nila nanay, nakakalungkot, sobrang nakakalungkot tingnan kasi matatanda na sila and yung dinadaanan nila sobrang sikip na, tapos nagitnaan pa sila ng kalsada and bangin. Tapos yung hinihigaan nila, yung nilulutuan nila, yung hinugasan nila ng pinggan, nasa isang quarter lang, wala sila yung kwarto-kwarto para dun sila matulog, para dun sila magluto, maghugas pinggan, ganun. And mapapaisip mo lang na kahit papano swerte ka pa din kasi wala ka sa ganung situation. Pero hanggang doon na lang, hanggang isip na lang tayo sa buhay nila kasi wala naman tayong magagawa. Pero ang nakakagulat lang yung sinabi ni nanay na wala silang natatanggap from government. Dapat sila dapat yung natutulungan. Instead, ang unfair lang kasi parang yung may mga kaya pa yung natutulungan ng government instead of them. Sila pa yung nangangailangan, sila pa yung nalileft out. But nung nakita namin yung mga ngiti ni nanay, kahit nasa ganung situation siya, nakakangiti pa rin siya, gave me hope na alam namin malalampasin nila yung ganong situation despite their challenges. And I really hope na magiging safe sila dun araw-araw and makakakain sila and mabibigyan ng mga pangangailangan nila.
And dun sa onting tulong na nabigay namin kay nanay, I'm grateful lang namin kasi nabigyan niya pa rin kami ng ngiti kahit hindi maproprovide yung pang-araw-araw nilang kailangan dun. And I hope na kahit anong pagsubok yung haharapan nila is nandun pa rin yung caring and hopeful smile ni nanay.